Habang magkasamang naglalakad si Jose at ng kanyang ina patungong paaralan, ay biglang may pumatid sa kanya at pinagtawanan. Ano ba yan? Ang lampa! Kayo, gusto nyo bang isumbong ko kayo sa mga guro nyo? Papa-principal ko kayo. Dapat lang yan sa mga mahihirap na katulad nyo. Wala kayong mga galang ah. Anong klaseng pagpapalaki ng mga magulang nyo sa inyo? Si Jose ay nag-aaral sa isang malaki at mamahaling paaralan ng kolehiyo. Bata pa lamang si Jose ay pangarap na niya makapasok dito. Ngunit dahil sa mahirap lamang sila, ay matinding kayod ang ginagawa ni Jose. Dito niya sa paaralang ito napiling pumasok dahil alam niyang dito niya mapagtatagumpayan ang kanyang pangarap na maging isang guro. Ang paaralang kanyang pinapasukan ay isa sa mga inspirasyon niya upang makapagtapos. Nais kasi niya na balang araw, magkaroon rin siya ng sarili niyang paaralan at makapagturo sa iba pang mga bata upang matutong magbasa at magsulat. Ngunit hindi naging madali kay Jose ang pagpasok niya sa malaking paaralan. Lahat kasi ng mga estudyante dito ay mayayaman at mapepera, samantalang siya ay lumaking mahirap lamang. Ang kanyang ina ay isa lamang janitor sa paaralang iyon, kung kaya't labis ang pangungutang natatamo niya sa kanyang mga kaklase. Sa tuwing ginagawa iyon sa kanya ng mga kaklase niya, ay hindi na lamang niya ito pinapansin. Sinasabi niya na lamang sa kanyang isipan na darating ang araw na hindi na siya kukutyain pang muli ng kanyang mga kaklase. Isang araw, habang magkasamang naglalakad si Jose at ng kanyang ina patungong paaralan, ay biglang may pumatid sa kanya at pinagtawanan. Ano ba yan? Ang lampa! Kayo, gusto nyo bang isumbong ko kayo sa mga guro nyo? Papa-principal ko kayo. Dapat lang yan sa mga mahihirap na katulad nyo. Wala kayong mga galang ah. Anong klaseng pagpapalaki ng mga magulang nyo sa inyo? Ilang nagsitakbuhan ang mga estudyante. Okay ka lang ba, nak? Okay lang po ako, Nay. Hindi naman po malakas yung pagkakabagsak ko. Pasensya ka na, anak ha. Kasalanan ko kung bakit nangyayari sa ito. Wala po kayong kasalanan, Nay. Huwag na lang po natin silang pansinin. Tara na po, makamahuli na po ako sa klase. At nagpatuloy na sila sa kanilang paglalakad. Nang makarating si Jose sa pintuan ng kanyang paaralan, bago pa man siya makapasok, pagbukas niya ng pinto, ay biglang bumuhos sa kanya ang isang baldeng pintura. Nasalo ni Jose ang lahat ng pintura nang dahil sa kagagawa ng kanyang mga kaklase. Pinagtawanan siya ng mga ito at pinagtatapunan ng mga gusot na papel. Ang pangyayaring iyon ay nakarating agad sa kanilang principal dahil sa isang taong nagsabi sa principal ng mga nangyari. At isa iyon sa mga kaklase ni Jose na si Alan. Pinatawag ng principal ang guro ni Jose at kinausap. Pagkatapos ay agad itong dumiretso sa silid at kinausap ang kanyang mga estudyante. Anong problema niyo kay Jose? Bakit ginawa niyo to sa kanya? Professor, dapat lang yan sa kanya. Hindi siya nababagay dito sa university na to. Hindi porket ganyan ang sitwasyon ni Jose, ay pwede nyo nang gawin ito sa kanya. May karapatan rin siyang mag-aral dito katulad nyo. Class, humingi kayo ng tawad kay Jose. Kung ayaw nyong malaman ito ng may-ari ng school. Agad namang humingi ng sorry ang mga estudyante dahil na rin sa takot na baka makaabot pa ito sa may-ari ng paaralan. Dahil sa nangyari, pinauwi na lamang si Jose sa kanilang bahay upang makapagpahinga at dahil na rin sa kalagayan niyang punong-puno ng pintura ang buong katawan. Nang makarating siya sa kanilang bahay, ay inabutan ni Jose ang kanyang ina na umiiyak. Nay, ano pong ginagawa niyo dito? Di pa po may trabaho pa kayo ngayon? Umiiyak po ba kayo? Anak, nandyan ka na pala. Anong nangyari sa'yo? Ba't punong-punong ka ng pintura? Wala po to, Nay. Nagpintura po kasi kami kanina sa room eh. Mga kaklase mo na naman bang may gawa niyan? Magsabi ka ng totoo, Jose. Opo, Nay. Pero hayaan na lang po natin sila. Humingi na rin po sila ng sorry. Anak naman, lagi na labang bang ganyan ang ginagawa nila sa'yo? Hindi na pwede yan, anak. Nay, okay na po. Ako na pong bahala dito. Napatingin si Jose sa kabilang panig ng kanilang bahay at kanyang napansin na may bisita pala sila.
Ay, may bisita po pala tayo, Nay. Hello po, good morning po. Siya na ba ang anak ko, Jocelyn? Tanong nito sa ina ni Jose habang hinahawakan ang mukha ni Jose at umiiyak. Ma'am, hindi niyo po ako anak. Baka nagkakamali lang po kayo. Sino po ba sila? Kami ang tunay mong mga magulang, Jose. Ay, hindi po. Si Nanay Jocelyn po ang nanay ko. Nay, sino po ba sila? Saka ano po tong mga sinasabi nila? Tahimik lamang ang ina ni Jose habang umiiyak. Nay, hindi po totoo yung sinasabi nila, di ba, Nay? Jose, anak, kami ang tunay mong mga magulang. Anak ka namin. Mawalang galang na po, ha? Pero hindi ko po kayo kilala at hindi po ako yung anak nyo. Nay, ano ba to? Magsalita naman po kayo. Jose, anak, siguro ito na ang tamang oras para malaman mong totoo. Anong totoo, Nay? Sila ang tunay mong mga magulang, anak. Binigay ka lang nila sa akin para alagaan ka at palakihin. Sa kanila rin ang gagaling ng lahat ng mga pera na binibigay ko sa iyo, anak. Biglang natahimik si Jose sa sinabi ng kanyang ina. Nay naman ganito na nga po itsura ko tapos nagbibiro pa kayo. Hindi ako nagbibiro, anak. Totoo lahat ng sinasabi ko. Sila ang tunay mong mga magulang. Jose, anak, matagal ka na namin hinihintay. Sa wakas at makakasama ka na rin namin. Hindi niyo po ako anak. Pasensya na po pero si Nanay Jocelyn lang po talaga yung nanay ko. Biglang umalis si Jose na umiiyak. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Hindi niya alam kung totoo ba ang lahat ng nangyayari sa kanya. Naiwan ang kanyang ina at ang kanyang tunay na mga magulang sa bahay. Jocelyn, kukunin ko na anak namin. Sa nakita ko kanina sa sitwasyon niya, hindi maayos ang kalagayan ng anak ko. Ibibigay ko na po sa inyo si Jose. Pero hayaan niyo po sana muna akong ipaliwanag to sa kanya. Hayaan niyo po sana munang makasama ang anak ko kahit 3 araw lang. Kung gayon, sige. Babalikan na lang namin siya ulit. Sana matanggap na niya kami sa muli naming pagbalik. Ako na po ang bahala. Kakausapin ko na lang po siya. Makalipas ang ilang oras, madilim na ngunit hindi pa rin umuwi si Jose. Labis na ang pag-aalala ng kanyang inang si Jocelyn. Hindi ito ang nakasanayan niyang gawain ni Jose. Ilang sandali pa ay biglang may bumukas ng pintuan ng bahay nila. Bumungad kaagad sa harapan ni Jocelyn si Jose na tila naging magang mga mata at tila matamlay ito. Anak, salamat at umuwi ka na. Kanina pa ako naging aalala sa iyo, kanina pa kita hinihintay. Nay, sabihin niyo po sa akin. Po hindi yun totoo, Nay. Patawarin mo ko, anak. Nung nagsinungaling ako sa iyo, hindi ko gustong masaktan ka lang ng ganito. Anak, kahit naman hindi ako yung totoo mong magulang, wala pa rin namang magbabago. Pero bakit po nila ako pinamigay, Nay? Hindi ka nila pinamigay, anak. Pinaalaga ka lang nila sa akin. Dahil ayaw nilang madamay ka pa sa gulo ng pamilya mo noon. Mahal na mahal ka nila, Jose. At siguro, ito na rin ang tamang oras para hindi mo na maranasan pong muli ang mga pangungutya ng mga kaklase mo, anak. Pero, Nay, paano po kayo kung sasama ako sa kanila? Sino pong mag-aalaga sa inyo? Jose, anak, wala akong intindihin. Kaya ko ng sarili ko. Ang mahalaga ay ang makilala mo ang tunay mong mga magulang. Bigyan mo lang sila, anak, ng pagkakataon para maging magulang sa'yo. Sa sinabi ng ina ni Jose ay natahimik siya at napaisip. Sinabi rin niya sa kanyang isip, baka sila na nga ang kulang sa buhay ko. Matapos ang gabing iyon, ay hindi pa rin matanggap ni Jose ang katotohanan. Dumaan ang ilang araw, ay muling bumalik ang tunay na mga magulang ni Jose upang makipag-usap sa kanya ng kanyang pagsama sa kanyang tunay na pamilya. Jose, anak, sumama ka na sa amin, please. Sabik na kaming mayakap ka, anak. Inaamin ko po, masama pa rin po yung loob ko sa inyo. Pero hindi po ibig sabihin nun na itataboy ko na po kayo. Pero kung sasama po ako sa inyo, sino pong mag-aalaga sa nanay ko? Hindi ko po siya pwedeng iwan ng ganito. Jose, wag mo na akong isipin. Sumama ka na lang sa kanila. Mas kailangan mo yun. Jose, hindi pa rin namin sa'yo ipagkakait ang nanay mo. Dahil hindi lang ikaw ang kukunin namin. Gusto namin sa pagsama mo sa amin, dapat naroon pa rin si Jocelyn.
Talaga po? Oo anak. Jose, isasama natin ang nanay mo. Ay, salamat naman po kung ganun. Hindi ko po kasi pwedeng iwan ang nanay ko eh. Dahil dalawa lang po kaming magkasama. Kung aalis po ako, wala po siyang makakasama ngayon. Kaya sige po, salamat po. Nang araw na iyon, ay sama-samang umalis ng bahay sina Jose at Jocelyn para lumipat sa bago nilang tahanan. Masayang-masaya pa rin si Jose dahil pumayag ang mga tunay niyang magulang na sumama ang kanyang inang si Jocelyn. Makaraan ng ilang araw, nagpasya ang mga magulang ni Jose na ihatid siya sa kanyang pinag-aaralan. Laking gulat ni Jose dahil napagalaman niyang siya at ang kanyang mga tunay na magulang ang may-ari ng paaralang matagal na niyang pinapangarap. Mama, Papa, kayo po palang may-ari nitong paaralan na to. Hindi lang kami anak, pati na rin ikaw. Sa atin itong paaralan na to at hindi magtatagal, ikaw na ang mangangalaga nitong paaralan na ito. Alam niyo po matagal ko na pong pinapangarap na makapasok dito sa paaralan na to. Ngayon, po akalain na tayo po palang nagmamay-ari nito. Pag-uusap ni Jose at ng kanyang mga magulang habang nasa harapan sila ng gate. Nang araw na iyon, ay pinagbigay alam na rin ng kanyang mga magulang sa buong paaralan na si Jose ang kaisa-isa nilang anak. Magmula noon, nag-iba na pakikitungo sa kanya ng kanyang mga kamag-aral. Hindi na rin nakakaranas si Jose ng pangungutya mula sa mga ito. Hindi nagtagal, ay unti-unting natanggap ni Jose ang kanyang mga tunay na magulang at binigyan niya ito ng pagkakataon upang makabawi. Mula nang makilala ni Jose ang kanyang mga magulang, malaki na ang nagbago sa kanyang buhay. Ngunit sa kabilang banda, walang nagbago sa pakikisama ni Jose sa kanyang inang si Jocelyn at maging sa kanyang mga pangarap. Simula noon, ay tumutulong na rin si Jose sa mga estudyanteng walang kakayahang makapasok sa mamahaling paaralan. At simula noon, ay naramdaman na ni Jose na kumpleto na siya at wala nang kulang sa kanyang pamumuhay. Namuhay silang masaya kasama ang buong pamilya. At dito na po nagtatapos ang ating kwento, mahal na ka-MP. Lagi po nating tatandaan na palagi po tayong maging mapagkumbaba at magbigay respeto sa ating kapwa.